Ayan, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, welcome or welcome back po dito sa Bono Magos PH. Ayan, so, this is your money tarot reading, Pisces, dito sa Bono Magos PH, kung saan gabay ng mga baraha ang tutulong sa'yo para mas maunawaan ang daloy ng iyong pera and yung mga blockages at kung paano mo ma-attract ang masaganang biyaya sa buhay mo. So, gagamit ako ngayon ng 10 card money spread kung saan malalaman natin or tatalakayin natin yung kasalukuyang financial status mo, pinagmumula ng iyong income, mga gastusin at obligasyon, mga nakaraan na nagkaroon ng epekto sa finances mo ngayon, ano yung mga financial blockages mo, strengths o assets, oportunidad ng pagyaman, mga risk, at ano yung dapat mong ingatan, and then payong spiritual, payo sa'yo ng mga spirit guides mo regarding your finances, and then ano ang posibleng outcome. Now, sa reading na ito, malalaman natin kung paano mo mapapalakas ang daloy ng abundance, anong dapat mong iwasan, at paano mo magagamit ang iyong intuition. Dahil bilang Pisces, natural kang pinapatnubayan ng iyong emosyon at malakas na spiritual connection. Yan, so kung handa ka na, Pisces, tuklasin ang sikreto ng iyong financial destiny. Ayan, i-focus ang iyong energy sa pera ngayon, negosyo o career na gusto mong umunlad, at sabay nating alamin ang mensahe ng tarot para sa iyo. So, this is your Pisces money tarot reading. Don't forget to like, subscribe, at i-turn on ang notification bell para updated ka sa mga susunod na readings kagaya nito. Alright, now paalala lang, Pisces, at sa lahat po ng mga cross-watchers na nanonood, lahat ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung sa kayo nag-resonate, Pisces, at iwan yung hindi. Alright, let's start. Pisces, you have the 8 of Pentacles. Next, you have the Ace of Cups. Next, you have the Temperance, 6 of Wands, 7 of Cups. Next, you have the 3 of Cups, the Devil, 2 of Pentacles, the Hermit, and the 4 of Swords. Alright, umpisa na natin, Pisces. Alright, Pisces, umpisa natin sa kasalukuyang financial status mo. You have the 8 of Pentacles. So, Pisces, ang unang baraha mo ay 8 of Pentacles, at napakagandang sinyalis ito ng patuloy na pagsisikap at dedikasyon. So, ipinapakita nito na kahit may mga pagod, pressure, o paulit na excuse me, paulit na gawain, ikaw ay determinadong magtagumpay. Hindi ka umaasa lang sa swerte. Ginagawa mo ang lahat na kaya mo para mapaganda ang iyong skills at maayos ang daloy ng pera. So, maaring nasa phase ka ngayon ng pagpapapanday, ng hindi literal na pagpapapanday ha, but metaphorically pagpapapanday ng bagong foundation. So, tulad ng pag-aaral ng bagong skills, pag-i-expand sa negosyo mo, o pagre-rebuild ng finances mo pagkatapos ng mga nakaraang pagsubok. So, ang taro ay nagsasabi, ang ginagawa mo ngayon ay may malaking balik sa hinaharap. Ang universe ay nakatingin sa effort mo ngayon, Pisces. So, kahit mabagal ang resulta,
Bawat oras ng tiyaga mo ay investment sa iyong long-term success. Ito rin ay paalala na huwag mainip tulad ng isa isdang lumalangoy laban. Sa Agos, darating din ang panahon na mararamdaman mo ang pag-angat mo. O ipunta tayo sa pinagmula ng iyong income. Wait lang mga madam. So, you have the Ace of Cups. Pinagmula ng iyong income. So, ang Ace of Cups, Pisces, ay sumisimbolo ng bagong simula at emotional fulfillment. So, sa aspeto ng pera, ito ay isang divine gift. Maaaring may bagong oportunidad, kontrata o proyekto na magbibigay sa iyo ng saya at pag-asa. Hindi lang ito basta trabaho, ito ay work na may puso. O magbibigay sa iyo ng kasiyahan, magbibigay sa iyo ng fulfillment, o it could be matuturing mong blessing. Yung tipong magbibigay sa iyo ng kasiyahan habang kumikita ka, right? So it's a blessing for you. You can say, okay, yung iba sa inyo masasabing it's a blessing. Na kung may ginagawa kang sideline like creative pursuit o passion project like art, healing, content creation, teaching or caregiving, if you are like nasa caregiving field ka, okay, like nurse, caregiver, doctor, medical practitioner, health practitioner, ayan, ito ang sinasabi ng universe, ituloy mo yan dahil yan ang magbubukas ng taloy ng pera sa puso mo. And may mga pagkakataon din na ang Ace of Cups ay nagpapakita ng blessing, like I said earlier, mula sa ibang tao. So, maaring tulong ito na pinansyal. Could also be an offer na masasabi mong blessing. Darating siya as a form of blessing. I mean, yung blessing darating as a form of offer. And, or partnerships na may sincere na intention. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ang energy ng abundance ng my gratitude. Okay, punta tayo sa mga gastusin at obligasyon, lumabas Temperance. So, ang Temperance, Pisces, ay barahan ng moderation, patience, at harmony. So, pinapalahanan ka dito na ibalanse ang lahat, lalo na sa paggastos at paghawak ng pera. May mga panahon na sobrang generous ka, gusto-gusto mong tumulong, magbigay kahit minsan nauubos ka na, ngunit sabi ng tarot dito, hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para mapuno ang iba. Ang sikreto ng Temperance ay wise budgeting at energy management. So, wag mong hayaang maubos ka sa isang aspeto lang. I-manage mo ang iyong income at gastusin tulad ng isang alchemist. Pinaghalo mo ang disiplina at tiwala sa divine timing. So, kung gusto mong makamit ang stability mo, gumawa ka ng mga simple money flow plan like 50% sa mga needs mo, 30% sa mga investment or skills or business, at then 20% sa anything na bibigay sa'yo ng joy, at siguro kung gusto mo nang tumulong sa iba, 20% lang ibigay mo. Kapag nasanay ka rito, makikita mo hindi ka kakapusin kahit kailan. Ayan. Punta tayo sa nakaraang epekto. Lumabas, 6 of Wands. Now, ang 6 of Wands ay simbolo ng victory, recognition, at accomplishment. So, Pisces, may mga tagumpay kang naranasan dati. So, maaring nakaraang project ito. This could also be a business win o panahon na nakabawi ka mula sa kakulangan. Ang marahang ito ay nagpapaalala na magtiwala ka sa sarili mo dahil napatunayan mo na napatunayan mo na noon pa na kaya mong umangat. So, sa aspeto ng pera, ang nakaraan mong pagsisikap ay nagbigay sa iyo ng credibility at confidence. So, maaring may mga taong naniniwala sa kakayahan mo ngayon dahil sa mga nagawa mo dati. Kaya gamitin mo ito bilang inspirasyon, hindi lang alaala. So, ang mga tagumpay ng nakaraan ay patunay ng iyong divine favor. Huwag mong kalimutan kung gaano ka pinagpala noon, dahil yun din ang magbibigay ng lakas para sa mga susunod mong laban. Punta tayo sa mga financial blockages mo. Lumabas, 7 of Cups. Ang 7 of Cups, Pisces, ay tungkol sa maraming options, illusions, at kalituhan. So, Pisces, madalas kang binibigyan ng universe ng maraming idea. Sobrang dami mong gustong gawin. Kaya minsan nahihirapan ka mag-focus. So, makaresonate lang po
Ito ang naging dahilan kung bakit hindi natatapos o naisa sa katuparan ng buo ang mga ilang plano mo. So sinasabi dito ng tarot, hindi lahat ng kumikislap ay ginto. So bago ka pumasok sa isang investment, or business o bagong sideline, i-check mo muna kung ito ba ay practical o baka naman fantasy lang. Ang dami mong creative potential, pero kailangan ng disiplina, focus at clarity para maging totoo ang tagumpay. No, minsan may fear of failure din o emotional fog na nagpapabagal sa'yo. Sa maka-resonate lang po. Gamitin ang intuition mo, hindi lahat ng opportunity ay kailangan mong sunggaban. So, piliin mo lang ang mga align sa puso at mission mo. Pasensya na mga madam, medyo barado yung ilong ko, okay? So, again, Pisces, from cards 1 to 5, nakikita dito na ikaw ay nasa phase ng hard work at self-mastery, right? With the 8 of Pentacles. Habang binubuksan ng universe ang pinto ng bagong simula at emotional fulfillment with the Ace of Cups, ayan, kailangan mo lang ng balanse at disiplina with the Temperance at huwag mong kalimutan ang nakaraang tagumpay na patunay ng kakayahan mo with 6 of Wands. Ngunit, mag-ingat sa kalituhan at overthinking. Okay? Dahil sa sobrang dami ng option, baka mawala ang focus mo. Okay? Punta tayo sa strength at assets mo. You have the 3 of Cups. So, Pisces, ang 3 of Cups ay isang napakagandang sinyales ng support, community, at collaboration. Isa sa pinakamalaking lakas mo ay ang kakayahan mong mag-inspire at magdala ng magandang energy sa mga tao sa paligid mo. Kapag ikaw ay nagtatrabaho kasama ng iba, parang mas lumalakas ang iyong energy at mas madali mong na-attract ang swerte at blessings. Maaring meron kang mga kaibigan, kapamilya o katrabaho na tunay na naniniwala sa iyo. Sila ang magiging key players sa iyong financial success. Ito rin ay mensahe na ang abundance mo ngayon ay hindi lang nakasalalay sa solo effort kundi sa teamwork at harmonious connection. So, ang universe ay gustong ipaalala sa iyo na hindi mo kailangan gawin lahat mag-isa sa ngayon. Kapag natutunan mong tumanggap ng tulong o magtulungan sa iba, mas lalong lalakas ang iyong prosperity flow. Ang tunay na yaman ay mas masaya kapag naibabahagi mo rin. Alright, punta tayo sa oportunidad ng pagyayaman. Wait lang, mga madam. So, sa oportunidad ng pagyaman, lumabas ang The Devil. Okay, The Devil. No, Pisces, huwag kang matakot sa Devil. Sa Devil card. Dahil sa money reading, ito ay card ng power, ambition. Okay, wait lang mga madam. Ambition, and control. Okay, so ipinapakita nito na may paparating na malakas na oportunidad para yumaman, pero kailangan mong harapin ang sarili mong mga shadow side. Tulad ng takot, attachment sa comfort zone, o tendency na mag-procrastinate. So, ang sikreto ng card na ito ay disiplina at mastery over temptation. Kung gagamitin mo ang lakas ng iyong desire sa tama, gaya ng pagiging masipag, goal-oriented, at strategic, maabot mo ang malaking tagumpay. So, example, pwede kang pumasok sa negosyo or partnership na magdadala ng malaking kita, basta siguraduhin malinaw ang kontrata. Pwede ring may mga taong aalok sa iyo ng tempting deal, napaka-tempting na deal. Tandaan, gamitin ang intuition mo bago pumirma o sumang-ayon. Now, ang devil ay nagsasabing, hindi kasalanan ang mangarap ng marangya. Basta't hindi mo nakakalimutan ang kaluluwa mo. Gamitin ang ambisyon mo bilang instrumento ng divine plan. Ayan, punta tayo sa
mga risk at dapat mong ingatan. Lumabas, Two of Pentacles. Now, ang Two of Pentacles, Pisces, ay card ng juggling, multitasking, at decision making. So, mukhang marami kang sabay-sabay na responsibilidad ngayon o pinapasok na income sources. Maganda ito, pero risky din kung walang balanse at time management. So, ang babala ng barang ito, huwag mong hayaang sumobra ang pagod mo sa kakasalo ng lahat. Kailangan mong piliin kung alin talaga ang dapat mong pagtuunan ng pansin at kung ano ang hindi na kailangan sa ngayon. Now, i-track mo ang lahat ng gastusin at kita kasi baka may mga maliliit na butas kung saan lumalabas ang pera mo. So, iwasan din ang impulsive buying at this time at overcommitting sa mga project na hindi align sa goal mo. Ang universe ay nagtuturo sa iyo ngayon ng balance between work and rest. Excuse me. Excuse me po. So, hindi masamang magpahinga, no, Pisces, dahil kapag pagod ka na, hindi na rin clear ang decision mo sa pera. Napunta tayo sa payo na mga spirit guides mo, lumabas na Hermit. Na ang Hermit ay napakalalim na baraha. Ito ay patungkol sa inner wisdom, spiritual clarity, at guidance from within. So, Pisces, ikaw ay isang natural, intuitive sign. So, madalas alam mo na ang sagot, pero pinagdududahan mo lang ang sarili mo. Some of you, sa mga ka-resonate lang po. Madalas, right? So, sinasabi ng Hermit, manahimik ka muna. Okay, pakinggan mo ang boses ng kaluluwa mo. Dahil nandun ang tunay na direksyon ng iyong yaman. So, maaaring dumaan ka sa phase ngayon ng pag-iisa o introspection at hindi ito masama. Ito ay panahon para linisin ang iyong energy, alisin ang mga takot, pakinggan ang divine guidance na galing sa loob. So, magdasal o mag-meditate araw-araw kahit 10 minutes lang. Pakinggan mo kung saan ka tinatawag ng puso mo dahil doon naroon ang tunay mong abundance path. Ang pera ay susunod kapag naka-align ka sa soul purpose mo. Now, possible outcome, lumabas Four of Swords. So, Pisces, ang Four of Swords ay hudyat ng kapayapaan, healing at recovery. So, ibig sabihin, kung susundin mo ang mga gabay ng baraha, lalo na ang pag-maintain ng balanse, focus at spiritual alignment, mararanasan mo ang financial stability at inner calm na matagal mo nang inaasam. Ito ang panahon ng mental clarity pagkatapos ng mga taon ng stress o financial struggle. So, maaring makaramdam ka ng finally nakakahinga na ako ng maluwag. Okay, so, hindi pa ito peak of wealth, pero ito yun na yung yugto ng grounded prosperity. So, steady income, manageable expenses, at peace of mind. Ito rin ay mensahe ng divine rest kung saan tinutulungan ka ng universe na mag-recharge bago ang susunod na malaking breakthrough. Sinasabi ng Four of Swords, kapag tahimik ang isip mo, doon dadalo yung mga sagot at milagro. So, Pisces, ang lakas mo ay nasa connection at harmonious work with the Three of Cups. Darating ang oportunidad na magpapayaman sa iyo basta gagamitin mo ito ng may disiplina at tamang direksyon with the devil. Mag-ingat sa pagod at overwhelming. Pagka-overwhelmed ngayon with the Two Pentacles, at bigyang halaga ang panahon ng pagninilay. Kung susundin mo ang lahat ng ito, makakamit mo ang financial peace at spiritual fulfillment with the Four of Swords. So, mga Pisces, tandaan ang tunay na kasaganaan na hindi lang nasusukat sa dami ng pera, kundi sa katahimikan, right? Pagkakaroon ng peace of mind, pamumuhay na mapayapa sa puso at isipan, walang ini-stress, habang tinatanggap mo ang biyaya, right? Kaya kung naka-resonate po kayo, Pisces, sa reading na ito, please like this video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe at i-hit yung notification bell para next time ma-updated kayo sa mga ganitong readings. Lalo na susunod dito yung career reading and monthly for November. Right? So, ayan. Na huwag muna kayong aalis, Pisces, kasi may new announcement po ako.
Ayan, maraming salamat. Ingat po and God bless. Okay, para naman po sa mga gusto magpa-ritual, ayan, meron po kayong dalawang options depende sa inyong pangangailangan at budget. Option 1, stand-alone ritual service ang tawag ko. 1,000 pesos ang babayaran ninyo o ang energy exchange. Ito po ay para sa mga gustong magpagawa ng isang specific ritual na walang bibilihing item. Pwede po ito sa kahit anong aspeto ng buhay gaya ng love and relationship, money flow and business abundance, justice and karma reversal, protection against evil eye, black magic or negativity, pagkakaroon ng peace of mind, healing or spiritual cleansing. Kapag nag-avail ka ng stand-alone ritual, ako mismo ang magsasagawa ng dasal, invocation at energy work para sa iyo. Ginagawa ko ito sa tamang araw, phase ng buwan at guided timing ng aking spirit guides. Now, option 2, free ritual with any item purchase that includes ritual inclusions. Kung bibili ka po ng items sa Bono Magos PH, may free ritual na agad kasama sa iyong order. So, kasama ito sa bawat item na dumadaan sa 38 steps of blessing ritual. Kaya bawat bracelet, bawat ring, bawat pendant o necklace na bibilhin mo ay pinagdadarasal at pinapasok sa iyong personal intention. Ang maganda pa dito, kung 3 ang item na bibilhin mo, pwede ka rin mag-request ng 3 iba't ibang ritual, 1 per item. Halimbawa, isa for love, yung isang item for money, at yung isa for protection. Libre na mga yan, kasama na sa energy exchange na mga binibili mong items. Kasama dyan ang distance Reiki healing, no? So, kung may mga karamdaman ka o kamag-anak mo, pamilya mo, anak mo, pwede pong isama. Ayan. So, para ma-include ka sa ritual list, kailangan ko ang photo ng tao. Ikaw o sino man ang gusto mong ipagdarasal ko, full name at birth date and specific intention. Okay, dahil bawat ritual ay ginagawa ko ng personal, limited slots lang po ang natatanggap ko kada buwan para masiguradong matutukan at maipagdarasal ng maayos ang bawat isa. Lahat ng ritual ay ginagawa ko na may panalangin, may incense, crystals, guided offerings. Pero tandaan po, walang guaranteed results dahil depende pa rin ito sa iyong karmic path, faith at divine timing. Ginagawa ko lang ang aking parte bilang instrumento po ng liwanag at ang natitirang bahagi ay sa iyo at sa universe. Kaya kung handa ka ng magpa-cleansing, magpa-heal, mapa-activate ang swerte sa buhay mo, ano pa man magpa-ritual, message mo lang po ako sa Bono Magos PH para ma-include ka sa susunod na ritual batch. Now, para naman sa mga gustong bumili ng mga items na may kasamang free ritual, madali lang po. Habang nanonood ka ng vlog na ito, pwede kang pumili ng gusto mong item dito mismo sa YouTube Shop Store sa ilalim ng video. I-click mo lang yung product link at makikita mo ang description, prices at inclusions. Pwede mo na agad i-check out ang gusto mong item dyan. Now, option 2 sa official website ko, www.bonomagosph.com. Kung meron ka pong PayPal account, pwede ka rin diretsong mag-check out sa aking official website. Doon makikita mo lahat ng available products, mga meanings, benefits at mga ritual inclusions nila. Safe and secured po ang transactions doon, lalo na kung international buyer ka. Okay, option 3 sa Facebook Messenger, manual checkout, okay? Pero kung wala ka pong PayPal, no worries. Pwede mong i-screenshot ang item na gusto mong bilhin, ipadala po dito doon sa Messenger ng Bono Magos PH Facebook page. Saan ka pwedeng mag-screenshot? Saan mo pwedeng i-screenshot yung item? Okay, dito sa YouTube, may product store po dito. May YouTube store na tinatawag. Okay, kung makikita niyo dito sa baba ng video, may mga product dyan. I-click nyo lang yan. And then, take a screenshot at ipadala po yung screenshot, yung item na gustong bibilihin ninyo doon sa Facebook page. I-message nyo sa akin sa Messenger. Okay, so, ayan. Makikita mo doon dito directly eh. So, pwede rin kitang tulungan mag-inquire kung ano ang mga current available items
at ako mismo ang magbibigay ng product links na may description at updated prices. Naku, ready ka nang mag-manifest ng swerte, proteksyon at bagong simula sa buhay mo. Ayan, pumili lang sa YouTube Shop, sa website, o i-message niyo po ako directly sa Facebook page ng Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. And I'll personally guide you para siguradong ang makukuha mong item ay tugma sa iyong energy at intention. Okay? Love and Light, Bono Magos PH. Ayan, sa mga gusto pong magpa-private tarot reading, pwede po kayo magpabook ng schedule sa akin for only 2,500 pesos. Dito, maaari ka magtanong ng up to 10 questions at makakatanggap ka ng isang short video clip kung saan ipapakita ko ang mismong mga barahang lumabas. At kasunod nito ay isang mahaba, detalyado at channeled written guidance na ipapadala ko personally sa iyo, either sa messenger or sa email address na pwede ninyong mai-provide. Wala pong Zoom call or video call session kasi sa spiritual work, mahalaga ang kalmado at malinaw na daloy ng enerhiya. Kapag live video call, madalas kasi nagkakaroon ng energetic interference na tinatawag natin, tulad ng nervous energy ng client, background noises, o kahit simpleng signal interruption. Ang resulta niyan, mahirap basahin ng malalim ang mensahe ng mga baraha. So, ang maganda pa rito, recorded na siya. So, anytime na gusto mong balikan ang reading mo, pwede mong basahin ulit at pagnilayan. Hindi siya one-time na pag-uusap lang. Ito ay reference mo habang nagbabago ang energy mo at habang nag-a-align ka sa mga mensaheng ibinigay sa iyo ng Divine. Mode of payment, pwede kayo magbayad through GCash, Maya, or CIMB Bank. Ayan, after magbayad, pakisend lang po sa akin ang proof of payment, buong pangalan, birth date, at photo kung kailangan sa reading. Ayan. So, again, sa gusto magpabook, ayan, i-message niyo po ako sa Facebook page, Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Para naman po sa mga curious kung anong kulay ng kanilang energy, I also offer aura or energy reading for only 3,500 pesos. Okay, sa gustong magpabook, again, mag-message lang kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH, yung verified na Meta, yung may blue check po. Okay, gagamit ako ng inyong recent photo, so hihingi ako ng pinaka-recent na photo na pwede nyo ma-provide sa akin. No filter po, okay? Walang mga beauty mode, ayan, no filter. Para mabasa ko ang kulay ng inyong energy at yung vibration ng inyong aura. Now, sa aura reading po, makikita natin kung ano yung kulay ng inyong aura at ano ang mga ibig sabihin nito. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, o pwedeng tatlo ang lalabas. At kung ikaw ba ay grounded, inspired, o baka naman pagod at drained na ang iyong energy. Pero higit po dyan, dito rin natin malalaman kung ano ang mga humaharang sa inyong success at prosperity. Now, minsan may mga energetic blockages na bumabalot sa iyo, sa atin. Dala ng takot, trauma, guilt, or maybe self-doubt. Kaya minsan naman may mga mabibigat na energies o tinatawag nating psychic debris na humahadlang sa daloy ng swerte, love, o opportunities. At sa ibang kaso naman, again, case-to-case basis lamang po, makikita rin dito kung may impluensya ng kulam, sumpa, o evil eye, like inggit o matinding galit ng ibang tao na nakakapit sa iyong aura. Now, hindi ako basta nagbibintang, okay? Kaya lagi kong sinasabi, case-to-case basis lamang ito. Tinitignan ko muna kung talagang may energetic signature na kakaiba o may foreign vibration sa iyong auric field. At kapag lumabas sa reading na merong ganon, ituturo ko naman po sa inyo, step by step, kung paano ito maalis o mapapahina. Bibigyan kita ng mga recommended crystals na pwede mong gamitin para sa cleansing at protection, gaya ng black tourmaline, mahogany bracelets, obsidian, or click. Depende sa resulta ng iyong reading.
Kasabay po nito, magbibigay din ako ng mga simpleng ritual o spiritual practices na pwede mong gawin sa bahay. Tulad ng pag-burn ng cleansing herbs, paggamit ng affirmation, candles o pag-activate ng protective amulet. Now, just in case na hindi nyo kayang gawin yung mga nire-recommended kong mga rituals o yung mga binibigay kong guidance, no? Step by step na rituals, just in case hindi nyo kayang gawin o mahirap ninyong ikunin, mahirap ninyong bilhin ang mga ingredients na kasama sa instruction, then pwede nyo po sa akin ipagawa ang ritual. Pero again, may dagdag bayad yon. Now, libre naman yon kung bibili kayo ng item. Okay, so kung pakiramdam niyo po lately ay parang lagi kang nauubusan ng swerte, paulit-ulit ang problema mo o bigla kang nanghihina kahit walang dahilan, maaaring may mga energetic cords o mabibigat na vibration na kailangang i-clear. Okay, pero napaka-importante po dito, lalo na kung may mga karamdaman tayo, physical symptoms na ang lumalabas, napaka-importante po, again, lagi ko kayong paalahanin na magpakonsulta po agad sa mga doktor, ayan, pumunta sa hospital, mga clinic, para ma-check po kayo agad, para hindi lumala. Okay, so again, dyan papasok yung aura reading, no? Para maibalik sa iyo yung natural na, liwanag mo, confidence mo, at mga spiritual protection. Ang goal ko dito ay hindi lang sabihin kung ano ang problema, kundi tuturuan ko kayo kung paano mo ito mababalanse, maaalis, at mapuprotekta ng sarili mo moving forward. Kaya kung handa ka nang malaman kung anong sinasabi ng iyong energy at gusto ninyong ma-release sa mga mabibigat na energies na humahadlang sa inyo, ayan, mag-message lang po kayo sa akin. Again, sa Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Again, it's 3,500 po. Kaya dito, kailangan ko yung email address ninyo. You need to provide me an email address kasi sobrang haba po dito. Itong aura reading, hindi po siya pwedeng ma-send sa messenger. Ayan, so maraming salamat. Ingat po. Ayan mga kabonom, ito naman ang pinaka-mystical, pinaka-profound, at pinaka-transformative na service na in-offer ko, ang Akashic Records Premium Soul Package. Okay, ang energy exchange po dito ay 5,000 pesos. Yes, 5,000 pesos po. At ito ay para sa mga handang kilalanin ang tunay nilang sarili. Okay, maunawaan ang kanilang mga past lives at malaman ang misyon ng kanilang kaluluwa. So, ang Akashic Records ay tinatawag ding Library of the Soul. Ayan, isang ethereal record na naglalaman ng lahat ng iyong karanasan sa bawat lifetime. Yung mga nakaraang buhay, mga leksyon ng kaluluwa mo, mga kasunduan or soul contracts na tinatawag, mga karmic patterns at mga divine gifts na dala mo mula noon hanggang ngayon. So kapag binuksan ko ang Akashic Records mo, hindi ito basta psychic reading. Ito ay spiritual conversation sa pagitan mo at ng iyong soul guides o mga record keepers. Ang mga mensaheng nakukuha ko ay hindi galing sa mga baraha, kundi direktang guidance mula sa mga tagapangalaga ng iyong kaluluwa. So sa loob ng session, malalaman mo kung sino ka sa mga nakaraang buhay, anong roles mo or professions mo noon na nakakaapekto sa talents mo ngayon. Okay, o sa buhay mo ngayon. Anong soul wounds o karmic blocks ang nagiging dahilan kung bakit paulit-ulit ang problema mo sa love life, sa money, sa kaperahan, or even sa self-worth mo. Ano ang mga soul purpose mo? Bakit ka isinilang at anong mission mo sa earth ngayon if meron? Okay? Ano ang mga gifts mo, talents mo, at healing abilities ang dormant na pwede mong i-activate? Yes, tuturuan ko kayo kung paano ma-i-activate dito yung mga gifts and talents and healing abilities ninyo kung meron. At ano ang mga patterns ang kailangan mong i-release para tuluyang umangat ang iyong frequency. Now, kasama sa Akashic Records Premium Soul Package, ang full written report ng iyong soul blueprint, detalyado, mahaba at personal.
past life summary kung saan mo naranasan ng mga malalim na koneksyon, trauma o vows na dala mo ngayon at the present moment in this lifetime. And then channeled letter from your record keepers, isang mensaheng diretso mula sa mga spiritual beings na nagbabantay sa iyo. Or yes, may mga nagbabantay sa iyo. Malalaman natin doon dyan sa Akashic Records. And then, custom ritual for your soul alignment and healing. Isang step-by-step practice para turuan kang maklear ang old energies. At optional. Ito naman optional. Pwede mo rin idagdag ang recorded voice meditation pero hindi ko na to inaano kasi mahirap yan. So, ginagawa ko ang proseso again, ng my prayer at grounding. Binubuksan ko ang iyong Akashic Record sa isang sacred space na may dasal at pahintulot mula sa divine. Hindi ito minamadali, mga madam at sir. Kaya bawat pinsahe ay sinasala ng liwanag at ipinapadala ko lamang kapag kalmado na ang energy at malinaw ang gabay. Okay, so kaya ang resulta, hindi lang basta reading, kundi isang spiritual map na yung kaluluwa. Kaya marami ang client ko na umiiyak, napapaiyak, napapaluha. Always, majority of them are very emotional. Some of them, hindi nagsasabi. But I'm sure emotional lahat. Yung iba lang kasi, nagsishare sa akin ng kukwento nila. So, marami talaga akong clients, no, again, umiiyak. Gumagaan ang pakiramdam mostly and nagkasabing talagang parang din silang nagising. Nagising talaga sila sa totoong dahilan kung bakit sila naririto. Kumbaga naliwanagan. Most of them talaga naliwanagan. So, kung pakiramdam mo ay paulit-ulit ang mga sitwasyon sa buhay mo, kung hindi mo naintindihan kung bakit parang may nakaharang sa tagumpay o sa love life mo at kung gusto mong malaman kung ano ang dapat mong i-heal bago mag 2026 or kasi ano na ngayon or ngayon at the rest of moment, kung kailan mo man ito napanood, ito ang tamang reading para sa iyo. So, dito mo makikilala ang sarili mo beyond the surface as a soul, not just a person. So again, this is 5,000. Yes, may kamahalan po talaga kasi mahaba at ang nakapamahal dito kasi okay, yung soul gifts mo, i-activate kasi natin yan. Nasa sa iyo kung gusto mong i-activate. Pero nandun, magbibigay ako ng instruction just in case mag-iba ang mind mo, ready ka nang i-activate, nandun. Ibibigay ko yung activation ng soul gifts mo, mga abilities mo, if meron. Okay? So again, 5,000 pesos, Akashic Records Premium Soul Package. Ang goal nito ay align ka sa iyong highest path, i-release sa mga luma mong bigat at gisingin ang iyong tunay na liwanag. So again, message nyo lang po ako sa Bono Magos PH Facebook page para magpabook. At gaya na lang yung sinasabi, right? Yung kaluluwa mo, may sariling kwento. So, handa ka na bang marinig? So again, lagi ko sinasabi dito mga madam, pahabaan po ng pasensya, naka-line up, madami naka-line up. So, patience anyway. Sa lahat ng mga bagong clients, magbibigay ako ng rules and guidelines. Napaka-importanting basahin nyo muna bago kayo mag-avail ng aking mga services or bibili ng mga items. Maraming salamat po, ingat po, and God bless.